Ito bang kaguluhan na to talagang It's about Duterte. Okay, mayong adlaw sa lahat. Magandang araw po sa mga kababayan ko, sa ating mga kababayan sa Pilipinas na hanggang ngayon suffer pa din dun sa nangyari sa Mindanao, lalo sa Mindanao, no? Sa may Sarangani at saka sa may Davao del Sur, na yun ang pinakatinamaan ng husto. Nakita naman natin na kung gaano talaga kalaki ang damage doon, na hindi nga lang napakita sa TV yun na ganun pala ang damage doon sa mga, lalo doon sa mga kabundukan, na yung mga bahay doon na talagang tinangay sa lupa, na gumuho doon sa nangyari nga na lindol. At bago po natin pag-usapan si Dick Gordon, na dating senador na ngayon giango-ango na din kung sa ano pa sa Tagalog ba, ulyanin na, tapos parang may balak yatang babalik sa kanyang kandidato ulit to na pagka-senador kasi may ginagamit siya dito . Shout out muna sa ating lugar, sa aking lugar din sa San Carlos Pilar Bohol, dito sa Spain, sa mga kapwa ko OFW, sa mga kababayan ko diyan sa Pilipinas na yun nga sabi ko nag-suffer doon sa sa nangyari nung nakaraang araw. So nakikiramay po ako doon sa mga nawalan ng pamilya, at saka lalong-lalo na din sa mga nangyari sa kanilang mga tirahan, na grabe talaga, no. So balikan natin si Dick Gordon. Itong may balak yata tatakbo ng senador to, o nagparamdam kay Bongbong Marcos na magpapa-appoint ngayon naman si Dick Gordon, itong si Richard Gordon na chairman dito sa sa Red Cross. At ang masama pa niyan, minura niya si si VP Sara. Basahin niyo yung sinabi niya. Ayan yung sinabi niya, na tanginan nyo. Yung pagpapili ng vice presidente. Tapos meron pa isang video dito, isunod din yung video niya, na Duterte pa din ang kanyang sinisisi. ito bang kaguluhan na to talagang It's about Duterte. ang mukha nito political positioning for 2028. No, it's about corruption. You always put politics behind it. Huli mo muna. Pag hinuli mo, wala na yan. Ay pagdating ng 2028, wala naman kayong partido na mamimili na matitino . Kung sino may pera, kung sino malakas ang loob, yun ang tatakbo. Papaloko na naman tayo. Ang may kasalanan tayong lahat, napabayaan natin mag-elect tayo ng mga El Bobo de la Yuca or mga siraulo, or mga wala namang ibubuga, pinipilit nyo, nakamayan lang kayo, nabigyan kayong konting pera, nagkaroon pa ng mga tayo may kasalanan . Kaya hindi ba kayo nagtataka? Pinag-iwanan na tayo. Nung matapos ang gera, we were number 2 to Japan in Asia, and we were number 1 in Southeast Asia. And yet we kept electing bad representatives, bad people. So, hinahayaan nyo lang . Papalakpak pa kayo, parang sasalita sila. At dinadagdagan nyo pa yung mga kamag-anak nila. Demokrasya tayo. Ang tao. Kung ang tao gusto niyang ma-maintain yung kapayapaan at yung pagkakapantay-pantay, wala tayong problema. Bakit na nandiyan si Duterte? Ang daming pinatay, 93% pa popularity nga. Can you answer that? Because hindi nag-iisip ang tao. Mayroon pa, pumoto pa nila ngayon yung Vice President. Nakita nyo lang, ang dami nang ninakaw. Okay pa rin. Masasabi ko, huwag yung alisin yung focus sa impeachment. About flood control? Maalis ba yun? Hindi ba may nakakulong na sa flood control? Kinulong na si Juan. Ang hirap sa inyo. Hanap kayo ng hanap. May kinulong na. Sundin na. Ano susunod na kabanata? Di ba? Pinabayaan nyo . Big fish na ba ang mga diskaya, o sino pa yung dapat pakulong? Ayun yung mga congressman na mahuhuli natin. Yung mga senador. Yan yung sinasabi niya, mga Duterte pa din ang kanya sinasabi. Dito siya makamubuon sa ginawa ni dating Pangulong Duterte sa kanya. Gawa noong sa Farmally. Nasubaybayan ko rin yun, yung mga yung nangyari noon. So di siya makamove on nun, na lagi to siyang nabubuljak kay dating Pangulong Duterte. Kasi harap-harapan to sa mga mga presko ni dating Pangulong Duterte. Sinasama kasi ang pangalan nito na nagpapaipal ng gusto. Doon to nagsimula itong si Gordon na umaatake sa mga Duterte. At hanggang ngayon, si Vice Presidente Sara Duterte inaatake niya, at hindi lang inaatake, minura pa ang kapal naman na mukha nitong senador na to.
Kung may bala ka kakandidato ka ulit, wag ka manggamit. At pati ba naman itong mga magulang ng namatay na player ng Ateneo, ginagamit din niya. Pumunta sa kung saan nila naglamay itong player ng Ateneo, yung nalunod ba na controversial ho itong pagkalunod nito nung nag-training itong bata na to, nakalimutan ko yung pangalan nito, si Bateriana ba ito? Ano ba tong apelyido na to, na taga Mindanao? Kaya ba siya dito nakikisimpatiya dahil taga Mindanao itong namatayan, tapos gusto niya makakuha ng itong simpatiya rin sa taga Mindanao kung sakali man kakandidato to? Ayan yung video niya na nasa in-interview sa media. Ito mga media naman kasi. Opo, so Senator, we just like to get some updates po. Ano lang po, sir, yung... Sorry. Po, ano po yung mga napag-usapan ko with the families? How's the family, sir? Well, obviously, family is very bereaved, no? Nasaktan sila, tapos usapan namin forward. Ayoko nang balikan yung nakaraan eh. Mayroon pa siyang 6 na anak, lahat player sa archery nga eh. So, medyo pinag-usapan namin, may kapalit yan. Hopefully, may kapalit talaga na pati ang alaala niya, pati ang basa ko sa kanya, kahit hindi ko siya kilala, talagang nagpe-player siya para may ihaw niya pamilya niya para araw. And he had a great future sa tingin ko. Nakita ko naglaro yan doon sa palarong Pilipino. Talaga mukhang may potential talaga. Hindi lang potential, magaling talaga. So, siyempre, kaya ako nagpunta dito kahit hindi ko sila kilala. I wanted to pay my respects para makapan. Sabi ko sa kanila, pagdating nila doon, papalalayan ko sila sa Red Cross sa Butuan, saka sa Davao, para yung tatawag natin sa social tatawag natin siyempre may trauma yan eh, para matulungan sila doon sa psychosocial support o ano man ang kailangan nila para at least mga panahon ng ganito, siyempre naiwan ang medyo may tama, masakit, dapat yun ang alalayan natin. Yes. Thank you po, sir. Alright, sige. Sinabi niya, yung mga media naman kasi, pinapatulan ninyo itong mga ulyanin na, yung mga matatanda na eh. Tapos nagsabi siya na naawa dito sa naiwan. Oo, nakakaawa. Kahit sino naman eh. At ang tanong ko lang dito sa kanya, Hoy Gordon, di ka naawa doon sa matandang dating Pangulo na dinala dito sa Europe, dito sa Dahig? Di ka naawa noon sa edad niya? Plastic mo. Ang plastic nito ni Gordon talaga. Akala siguro niya makakabalik pa to sa kanyang plano na kakandidato ng senador. Postahan tayo. Kandidato na senador to. Paputol ako sa isang daliri kung hindi to nagbabalak ng magpapapili to sa 2028. Ngayon pa lang pumupurma na. Pumupurma na siya dito sa mga plano niya kakandidato ng senador. Ay. Tapos pumunta ka dyan mismo, sinakyan mo yung patay Nakikisimpatiya ka pero mayroon kang ibang pakay. Yan ang sabi ko dito kay Gordon na to. Huwag mong gamitin yung mga namatayan. Nakikisimpatiya ka sa kanila pero ginagamit mo dahil masarili kang plano. Pinag-interesan mo yung mga to, pinag-interesan mo ang mga Duterte. Eto, gusto ko atakihin ko itong mga Duterte para babango ako sa mga kalaban ng mga Duterte para isali ako. Yan ang plano nito Alam naman natin kapag mga politician na mga trapo to ganyan ang ginagawa nila. Kunyari, bagot ng bagot. Tawag sa amin yan ba? Pagturo ka, bagutin mo yung mga tao na yan. Tawag yan, yung kakalabanin mo, yung susungayin mo na gagawa ako ng i-controversial ko tong pangalan ko para pagkakandidato ng senador ako dito, ibuboto ako sa mga tao. Kita naman kung sino ba yung mga senador, kandidato ng senador dyan na nag-declare na. Ito si Falsis, kakandidato ng senador. Sinong tinitira niya? Mga Duterte. At ito siya ngayon. Hindi lang tinitira ang mga Duterte, minumura niya pa itong VP Sara Duterte. Hindi ka nahiya? Babae ho yan, Vice President ho yan, minumura mo na Wala namang yan, ano bang ginawa niyan? Siya pa nga una nagresponde dito sa mga nalindulan o tinamaan ng lindol dyan sa Mindanao. Diyan sa Cebu, ikaw nagparamdam ka ba? Natutulong dito sa mga sa mga
tinamaan ng lindol, tinamaan ng trahedya sa Mindanao? Nagparamdam ka ba doon? Nagbigay ka ba ng tulong doon? Kung kakandidato ka, bigay ka na tulong doon. Ito si Vice President, ganyan ang krusada niya, nagbibigay, tuwing may mga sakuna yan, nagbibigay ho ng tulong ho yan. Ayun nga balita ng GMA, binalita for the first time, na parang nagresponde si BP Sara. Akala nila di nagre-responde si BP Sara ng ganyang mga sakuna. Hoy GMA, ayusin niyo pagbalita. Parehas lang kayo diyan na mga media, tapos magagalit kayo kapag sabihan na nabayaran kayo. Siguro ganon siguro ang ng GMA. Ibalita natin to si BP Sara. Balita ni Emil Chanco. Binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga apektadong pamilya sa Sarangani at General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Nagpadala ang Office of the Vice President ng kalusugan food trucks na namahagi ng hot meals para sa mga first responders at rescuers sa mga gumuhong gusali. Binigyan din ng rice food bags ang mga kaanak na mga nasawi sa lindol at pagkain at non-food items naman para sa mga lumikas. Personal ding nakiramay ang bise sa pamilya ng mga nasawi at kinamusta rin niya ang mga nasugatan sa lindol. Pinaabot ko din yung mensahe na hindi natin alam kung kailan mangyayari ang lindol, no? Wala siyang warning. Kaya ang pinaka mabisa na paghahanda, panlaban na magawa natin ay yung paghahanda natin na kung ano yung dapat natin gawin kung nandyan na yung lindol. Nako, nagpapa-impress kayo para sabihin na hindi ka nabayaran. Animal talaga tong GMA7, no? Ako dati, Maki-Channel 2 ako, ABS-CBN ako, lipat ako sa GMA kasi nakikita ko na sa kanila na okay naman sila. Pero, noong medyo umangat sila, lumakas, di ba? Aba, masahol pa sa ABS-CBN itong mga putragis na to. Mga animal talaga. Sana nga kayo rin mawalan kayo ng prangkisa, mga animalis kayo. Kasi sobra kayong mga sobra kayong nagagalit kayo. Sinong nagagalit dyan sa inyo na na sinabihan kayo na bayad kayo? Bayad, sino ba na yan? Cara David. Nag-post yun, galit. Hindi daw sila ganun, hindi daw sila garapal nagpabayad. Bakit lumabas yung mga istorya na kung hindi talaga totoo? Ito si Gordon. Yan ang nagiging topic natin ngayon at saka yung GMA na to. Nagpapa-impress para na sabihin ba na puro kayo nagpapa-impress Gordon at saka huwag mong gamitin yung patay, hoy, Gordon, kasi masama ho yan. Mahirap ho yan. Pagka patay ng ginamit mo, patay ka din. Sa pinagagamit mo na patay yung ambisyon mo ba? At saka may edad ka na. Naawa ka dito sa naiwan ng mga yung player na yan. Oo, nakakaawa. Kahit sino naman pag naiwan Pero hindi ka naawa sa matanda na dinala dito sa dahig. Now, hindi naman siguro yan, walang kaso sa Pilipinas. Tapos pumunta ka ba dyan sa puniraria? Sana, di ka kinalibutan ng batok mo dyan na pumunta ka dyan para ginagamit mo lang. Tapos nagmumura ka pa sa Vice Presidente. Buhay ka pa pala. Maraming na gano'n yan Buhay pa pala to. Naman. Kapag matanda na talaga, wag na tayo pipili ng mga matatandang kahit abogado to, pero wag na tayo pipili ng sasunod na mga ganitong klaseng politiko na sobrang trapo. Nagangaw-ngaw ngayon na 2 years na lang yung eleksyon, nagangaw-ngaw na siya. Ngak-ngak na ngak-ngak kasi nagpapapansin sa mga media. Mga media naman kasi ini-interview. Sos, Gordon. Kailan ka pa? Manahimik ka na lang. Manahimik ka na. Kaming mga OFW. Wag. Ewan ko lang kung sino yung karampot lang siguro bubuto sa'yo. Yung itsura nito. Nagkakabulul-bulul ka nga magsalita Nako naman. Ay, nako. Animal talaga itong mga tao ngayon. Sobrang magpapa-impress. Ulitin ko, GMA7 Ginawa nila. First time to na nakita ko nito na namigay binalita na namigay ang good news, GMA. Na ibalita ninyo ang ginawa ng Vice Presidente. At ikaw, Gordon, manahimik ka na, matanda ka na, huy. Pweh!